Filipino trafficking victims na dumaan sa backdoor routes at ang paghahanda ng Immigration Bureau sa dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ating pag-uusapan kasama si Ginoong Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Joshua at Director Cheryl. Sir, good noon po. magandang hapon po. Ano po ang pinakabagong detalye ng BI sa kaso ng dalawang Pilipinong trafficking victims na repatriate matapos umalis ng bansa sa pamamagitan ng illegal departure routes sa katimugang bahagi ng bansa? Yes po, nakita po natin ito na sila ay sinakluluhan naman po ng ating gobyerno through the Interagency Council Against Trafficking. Ito po yung nakikita po natin, Sir Joshua, no, na talaga doon sa ating backdoor. Ginagamit po talaga ito ng mga masasamang loob. Kaya nga po, isa din po sa naging programa ng ating gobyerno is that whole government approach po ito na ginagawa natin. At marami po tayong mga katulong dito from the PNP, from even the Armed Forces of the Philippines. At tuloy-tuloy po yung paglaban natin against sa ginagawa nilang backdoor. Medyo marami po ang nangyayari dito, kaya we give emphasis on this. Sir Melvin, ano po ang mga hamon na kinakaharap ng BI sa pagpigil sa irregular migration corridors, lalo na sa mga lugar na hindi saklaw ng regular immigration checkpoints? Po, very challenging po. Alam po natin na, Director, napakahaba po yung ating coastline, especially doon sa southern part of the Philippines. This is a traditional route naman po, even before po ng nagkaroon ng mga borders, even before, ginagawa na po nila itong route traditionally. Kaya nga po very challenging ito kasi minsan po hindi naman sila dadaan at aalis doon sa mga official port, no? Minsan doon lang sa tabi ng sa may beach o sa may dagat, dumating lang yung bangka, pwede na silang umalis. Kaya very challenging. And one thing na ginagawa po natin, Director, is makipag-ugnayan pa tayo sa ating local government unit. Kasi mayroon talagang mga tauhan doon na at least makakatulong natin kung kailangan natin masawata itong klaseng mga pag-alis sa ating bansa. Okay. Sir Melvin, para lang din po malinawan itong at inyong ating mga kababayan, ito pong dalawang trafficking victims na Pinoy, ano po ang pakay nila? Bakit po sila lumabas ng bansa? At ito po ba may offer na trabaho? Ano po modus nito? Karamihan po dito may mga offer na trabaho po, no? Pagpunta sa ibang bansa. Ang nangyari po dito, may mga recruitment na nangyayari at alis through the back door. Kaya nga po ang nangyari dito ay nakita natin yung tuloy-tuloy po na recruitment through online ng mga recruiters. At isa din po yan sa tinututukan ng ating Interagency Council. Sir, sa kasong nabanggit natin kanina, ang mga biktima nga po ay nasabing na-recruit para sa umano'y trabaho sa ibang bansa. Pero napilitan silang maging love scammers. Ano po ang mga hakbang ng BI para mas paigtingin pa ang information campaign laban sa illegal recruitment at online scam operations? Opo, isa po sa tinitingnan natin yung pakikipag-ugnayan po natin sa iba't ibang ahensya para magbigay tayo ng informasyon. We've been dealing with this through our social media, even what our iyakat. Pumupunta tayo sa iba't ibang mga community to inform the public at mayroon din po tayong pakikipag-ugnayan sa Cybercrime Division ng NBI at the same time ng PNP para malaman po, alam po ninyo, Director, talagang very challenging kasi alam naman po ninyo na madali para sa kanila magbago ng mga ng mode ng recruitment kasi online po ito. Pero yun po ang ating ginagawa ngayon is to inform the public na wag po tayong basta-basta kakagat sa mga offer through online. Mayroon naman po tayong mga ahensya ng gobyerno katulad po ng DFW na sila po ay mayroon talagang mga ahensya na kanilang regulated na pwede tayo doong mag-apply for work abroad. Well, Sir Melvin, paano naman po tinutulungan ng BI ang mga na-repatriate na biktima sa kanilang reintegration at legal assistance, lalo na kung sila nakaranas ng exploitation sa ibang bansa? Opo, nagkakaroon po tayo, right? Pagdating po, mayroon po tayong mga taong nakatutok dito
Kasi very sensitive information din po ang kailangan para makuha galing sa kanila. Kasama yung Bureau of Immigration, minsan po right after po sila dumating, nagkakaroon po tayo ng coordination kung kailangan po magbigay tayo ng special lane para sa mga kababayan natin na darating. The last time on Monday, talagang kumuha tayo ng mga tao, nagbigay tayo ng mga immigration officer na sila na mismo ang pupunta para mag-clear, magbigay ng processing ng immigration arrival formalities. Yan po ang ginagawa natin at nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya para at least even before mag-land dito sa Pilipinas, na-identify na natin yung pangangailangan. We have to understand then na kahit naman po sila ay naripat, they still have to undergo yung immigration formalities. But to ensure na mabilis po, nagbibigay po tayo, nagde-designate po tayo ng mga officer na tututok po para sa kanilang pagproproseso. Okay. Sir Melvin, ito po mga nabibiktima ng mga traffickers. Ito po mga kababayan natin. Sakasakali man po na makahanap sila ng ibang legal na trabaho, yung dumaan po sa proseso, hindi naman po sila ma-flag. They will get the same treatment po. Hindi naman po sila ma-red flag. Parang ganun po. Ay, hindi na po. Kasi ang alam po ninyo, ang ating Bureau of Immigration at DMW, mayroon po tayong data sharing agreement. Ibig sabihin po, Sir Joshua, pag sila po ay naproseso ng DMW, yung kanilang pong information ay makikita na po natin sa ating system. Kaya once sila ay dumaan sa immigration officers, swipe po natin yung kanilang passport, sila ay makikita natin na ang kanilang dokumento, yung overseas employment certificate po ito ay na-verify na at na-vet na po ng ating Bureau of Immigration. Hindi lang po yon, Sir Joshua, no? Para sa kalaman ng ating publiko, even now po yung ating nagkakaroon tayo ng dry run, yung ating mga OFW, pag sila ay aalis sa ating bansa, nakakagamit po sila ng ating e-gates dito sa NAIA Terminal 3 at Terminal 1. Kaya nga po, mas mabilis na at hindi na nagkakaroon ng problema. Though nagkaroon sila ng record na sila ay na-repat before. Sa ibang usapin naman po, Sir Melvin, paano po ninyo pinaghahandaan ang posibleng pagdami ng outbound at inbound passengers sa mga paliparan ngayong nalalapit na ang Semana Santa? Yes po, Director, nakita natin yung unti-unting pagdami, no? Kanina pagdating ko sa ating dito sa NAIA Terminal 3, nakita natin na marami talaga yung pasahero. Pero we're expecting that, kaya nga po isa sa mga ginawa direktiba po ng ating mahal na Commissioner Joel Anthony Embiado na magkaroon ng karagdagang mga tauhan, this augmentation, no? At mayroon ding direktiba even before na nitong Holy Week, no, na bawal po ang magkaroon ng leave. May leave ban po tayo. Then we are using yung e-gates natin, dinamihan natin. Dito sa NAIA Terminal 3 at sa NAIA Terminal 1, a total of 24 e-gates na po yan para sa ating arrival. Sa departure, mayroon din po para sa ating OFW. At ginawa din po natin ang ating pong IT through the DMISD natin, this is the IT of the Bureau of Immigration Director. Sila po ay nagkaroon ng extensive na pag-check sa ating mga system to ensure na tuloy-tuloy po yung pagproproseso po natin at mayroon po tayong monitoring para sa ating kababayan po na aalis or mag-a-arrive. Ang ating pong operations dito sa ating paliparan during mga weekends at mga holidays, makikita po yan yung traffic doon sa ating official Facebook kung marami yung pasahero. This is every 2 hours nagkakaroon po ng posting para ma-monitor po natin. Okay. Sir Melvin, maliban po dito sa nabanggit mo na monitoring ng foot traffic at dun sa mga e-gates na inyong binubuksan para sa ating mga pasahero, magiging 100% deployment din po ba tayo dito as part of preparation para sa Semana Santa? Yes po, so yung ating mga tauhan, yung nasa assign po doon sa ating mga opisina, some of them are deployed here to ensure na tuloy-tuloy po ang mga magproproseso sa ating mga man counter. Pero sa ating mga e-gates may nagpa-facilitate po ng mga tauhan natin for the arrival, considering ang airlines po ninyo ay connected na
nagsasabit na ng advanced passenger information, nakakagamit po sila ng ating A-gate. Sa ating departure, exclusive po doon para sa ating OFW dahil mayroon na tayong data sa agreement with the DMW po. Sir, meron po bang ipatutupad na special monitoring o alert status ang BI para masigurong maayos ang border control at maiwasan ang illegal departure o human trafficking sa kasagsagan ng holiday travel? Opo, we're expecting that, Director, pag mga ganyang mga panahon talaga, may mga cases na nag-a-attempt sila. Pero ang ating pong bureau, mayroon na po tayong unit na nakatalaga po diyan, yung ating iProbes. Yung kanilang primary function, pinatutok po natin sila doon sa ating departure formalities dahil may mandato po tayo, Director, sa ating anti-trafficking na magkaroon ng strict departure policy. Kaya nga po nakatutok dito yung ating mga tauhan at hindi lang po yon, yung ating IACAT, yung Interagency Council, may task force po dito sa ating mga paliparan. Kaya once nagkaroon po ng interception, kaagad-agad po natin na i-endorse sa kanila at nakakapag-conduct po sila ng investigation. Alright. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, partikular na yung ating mga biyahero ngayong summer season. Opo, sa ating mga kababayan po, alam po ninyo, ngayon ay magtawag natin peak season po. We are expecting na darami po yung mag-travel. Kaya nga po, we are reminding na sana magbigay kayo ng sapat na oras para at least hindi naman kayo you'll not be in a hurry at baka maiwan po kayo. At least 3 hours po, nandito na kayo sa ating mga paliparan. Once nandoon po tayo sa ating check-in counter, right after, diretso na po tayo sa ating boarding gates, daan na sa immigration. At dapat po, before kayo nandoon sa ating immigration, dapat nakapag-register na po kayo sa ating e-travel. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you, sir.